Isipin mo yan, meron pala kaming queen, self-proclaimed Queen of Canada, si Romana Didulo. Tapos nung nakita ko sa balita, anak ng bekang Pilipino pala. The woman who calls herself the Queen of Canada arrived at the Swift Current courthouse wearing a blue suit with cuffs on her wrists and ankles. Romana Didulo was smiling as she delivered a simple message. Remember, innocent until proven guilty. The cult leader was one of 16 people arrested by the RCMP after a raid at a former school in Richmond earlier this week. Although all 16 were released without charges, Didulo and Ricky Mans, who owns the compound in Richmond, were quickly rearrested. RCMP say they violated a condition not to contact each other. Didulo is also facing a count of intimidation of a justice participant. That's tied to an investigation from earlier this year. Didulo claims to be the supreme ruler of Canada and believes that laws don't apply to her or her followers. That appears to be why she argued with the judge during her appearance in court Friday, demanding to be released and refusing to recognize his authority. Yun! Uwian na! It's Friday! Ililibre daw ako ng aking asawa. Ay nako, sarap naman. Ano kasi dito sa sahod, kasi di ba bi-weekly ang sahod dito. Parang quincenas na rin nabitin ganun. Bi-weekly ang sahod. Ngayon ang sahod yung misis ko. So every week kumakain kami. Inuubos namin yung mga rito, mga restaurant, mga kung ano-anong kainan dito. Para naman ma-enjoy natin yung Brandon, di ba? Tulad niyan, halos lahat nga nakainan na namin ng mga yung mga iba-ibang mga luto ng iba-ibang bansa. Nakakain na kami ng mga Nigerian na yung sa pagkain ng mga yung mga itim, mga pagkain nila. Masarap naman. Nakakain na rin kami yung pagkain ng mga Indians, yung sa saan ba yun? Yung Itolyoken. Pero masarap yun, yung Itolyoken na yun. Meron din mga Greek, may mga Ukrainian foods na subukan na rin namin. Mga Mexican foods na nakakainan namin. Pero yun sa dami ng kinainan namin, yun ang parang pinaka nasarapan namin, yung sa Mexican. Ngayon daw, balik kami sa Greek food. Sabi ng aking asawa, hindi niya raw ako libre. Doon daw kami sa only na Greek food. Hindi mo rin naman kasi ma-enjoy yung lugar kung hindi nyo i-explore, di ba? Sasabihin nyo lang, boring naman ng lugar na to, no? Walang makain, walang ganito, ganyan. Siyempre nasa inyo na rin yun kung paano pag-i-enjoy. Kunyari kayo ay nasa Toronto. Nasa Toronto kayo nakatira. Ang laki na city nun ng Canada. Pero hindi rin naman kayo mahilig magkakain, hindi rin kayo puro lang kayo trabaho. So, anong enjoyment mo doon? Di ba? Kunyari, nandito lang kami sa Brandon. Pero, ini-explore naman namin. Pinupuntahan namin yung iba-ibang mga kainan dito, mga ganyan. Umuulan na naman. Talagang tong ulan na to Hindi unahin to hanggang winter na yata to Yun lang advice ko sa inyo, no? Walang boring na lugar kung i-enjoy nyo ang sarili nyo, di ba? Maraming pwedeng gawin. Dami na naman pinagsasabi, no? Anyway, ang gusto ko lang sanang pagkwentuhan natin, yung ating queen dito sa Canada. Isipin mo yan, meron pala kaming queen, self-proclaimed Queen of Canada, si Romana Didulo. Kagapon, binalita na to ni Miss Ina. Actually, nakikita ako na to. She's all over the news dito sa Canada na nahuli nga na Queen of Canada. Sabi ko, sino tong Queen of Canada? Ano raw, kasi sabi may kulto, ganyan. Na nangaharas ng mga ibang tao, mga ganyan. Sabi ko. Tapos, nung nakita ko sa balita, anak ng bekang Pilipino pala. Romana Didulo. Matagal na siya rito. Parang 15 years old daw siya. Na siya rito, na punta sa Canada. Parang normal na tao lang, ganyan. Na dumating din yata rito as temporary foreign worker, mga ganyan, nasa health araw. Kaya lang, nagkanda loko-loko yata yung buhay. Ngayon, ito,
nabalita ngayon siya. Actually, hindi ito yung first time na nabalita siya. Nabalita na rin siya noong 2022. Dati pa man, meron na silang kulto. Ngayon kasi, kaya lang sila nahuli kasi nga, nangaharas na sila ng tao. Parang nagiging violente na yung kulto nila. Kaya na pinahuli na sila. Yung una nilang ginawa, yung sa 2022 nga, marami na siyang mga followers eh. Tapos yung mga followers siya pa, mga puti. Hindi lang yung akala mo yung mga Pilipino lang din yung mga followers niya. Hindi. Mga puti. Tapos ang ginawa niya, sabi niya, mali yung ginagawa ng gobyerno. Sabi niya, hindi tama to na kinukuhaan tayo ng tax. Ang sinabi niya sa followers niya, ipinahuli niya yung mga pulis. Sa loob ng police station, pinapuntahan niya sa mga followers niya para ipahuli yung mga pulis. Ito naman mga followers niya, talagang mga subordinates niya. Pinasok yung police station. Ayun, baliktad. Imbis na sila ang manghuli, hinuli sila syempre. Kayo baliw, huliin niyo police. Yun yata yung unang yung unang parang violation na nakita siya sa TV ganyan. Yun, nung lately, ang nangyayari daw, siya, yung parang cult na nga talaga eh, na nag-i-spread sila ng para mga nakakatakot na na mga rumors ganyan. Siya nga raw na ang sinasabi niya pa raw alien siya. Nagaling siya sa isang race ng ang daming article tungkol sa kanya, sa mga kalokohan niya pinagagawa. Pa siya, tapos meron daw siyang pera sa Vatican, yung tinatagong wealth daw ng Vatican sa kanya raw yun. Pero ang dami niya talagang followers, nakakapagtaka nga dun. So sila kumukuha ng fund, no? Siguro baka hinihingian niya na rin ng yung mga followers niya, no? Saka matindi siya mag-impluwensya kasi isipin mo 'yun, papasukin mo yung mga tao sa sa police station para sabihin mo na hulihin niyo yung mga pulis na yan. Hindi tama ang ginagawa nila. Sana ginamit niya lang sa kabutihan yung pinagagawa niya. Nakakatawa nga yung balita na yun. Sabi ko kay Rochelle meron pala tayong queen, hindi ko alam. Itong last 2 days lang yata, hinuli na nga sila. Kasi nga, meron ng mga nagre-reklamo ng mga residente doon sa grupo nila na nanggugulo na nga raw sila, ganyan, nangaharas sila. Kasi nagtayo sila ng nila, ng sarili lang parang, ewan ko, ba tawag doon, simbahan ba opisina nila, yung abandoned na school. Tapos yun, nangaharas na nga raw sila. Tapos ang last raw, nakitaan na sila ng yung mga baril. Kaya akala ng mga residente doon magiging parang delikado na sa community, ganyan, kasi may mga baril na pwede nang baka mamaril na lang, ganyan. Tinawag na nila yung RCIP. Nagresponde naman daw yung mga pulis. Grabe nga yung walong mobile daw, pinalibutan yung kasi nga may mga baril Kaya syempre cautious sila. May pinapalipad pa raw na drone, yung mga ganyan, para lang bago may SWAT team pangaraw. Antindi. Kala mo pelikula Pero ang latest news ngayon, lang din, parang pinakawalan na. Kasi wala namang parang wala namang kaso sa kanya. Parang mga disturbance lang siguro yung pwedeng sa kanya. Hindi naman major offense, mga ganyan. At may kaso rin dyan sa mga yung mga gumagawa ng mga kulto no. I-research nyo, ang dami sa YouTube yung mga pinagagawa nila. Hindi ko na inanad. Baka lang Yung ginawa ko na video na yung nagsuntukan sa river, wala, hindi kumita yun. Ewan ko, basta hindi siya na-monetize ng 100% kasi nga hindi raw sa advertisement, kasi nga may halong violence. Kasi di ba nilagyan ko ng mga clip, kaya yung mapapansin nyo yung mga nag-YouTube, hindi lang sila ingat sa ginagamit nila ng mga music, di ba? Pagka music, alam nyo na baka ma-demonetize kayo rin, pati yung mga clips na nilalagay nyo, yung mga clips na na mga kunyari sa Netflix, yung mga movies ganyan, mapaplug ka agad kayo. Yung mga balita sa sa TV Patrol,
Hindi yan pwede. Pagka nadidetect na yata ng ewan ko kung paano nila nadidetect na kinuha mo yung mga clip sa sa video nila, sa station nila. Pero lang, medyo nakakatawa lang yung na yun eh. Yung balita na yun, kaya kinuwento ko sa inyo kasi sipin mo yun, hindi ko nga pinapansin yung balitang yun kasi ano ba tong kulto. Yung pala, Pilipino yung yung gumawa nagsimula ng kalokohan. Tatlong taon niya nang ginagawa yun at napakadaming followers. Meron pa nga sariling website, titignan nyo na lang, i-search nyo, meron. Mga Pilipino rito, mga kakaiba yung mga pinagagawa no? Di na lang mag-vlog eh. Kita pa kayo. Nga pala, happy 20,000 na pala ako. 20,000 subscribers sa YouTube. After doing this for 3 years, naging 20,000 na tayo, no? Ano ko nga, ang pangarap ko nga, silver play button, no? Sana, no? Sarap ng ganun. Mayroon nga silver play. Si Paring Perds, meron na siyang silver play button. Ano yan, 100,000 na subscribers. Yun lang. Para lang meron tayong video. Na? Like, share, subscribe, yung mga alam nyo na yun. Sinapaalam.